Po tayo na magandang umaga. Dito po tayo sa susunod nating paksa. Kasi po nananawagan po itong si Senador Kiko Pangilinan para po sa agad na pag-aproba ng Senate Bill number 1989 o yung tinatawag na Anti-Ticket Scalping Act na layong pong ipagbawal ang ticket scalping. At para po pag-usapan niyan mga kasama, nasa kabilang linya na po natin si Sir RJ Javeliana, ang presidente ng United Filipino Consumer and Commuters. Magandang umaga po Sir RJ, welcome po sa programa. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay ng RMN. Po Sir RJ, unang-una dahil nga ang topic natin ay tungkol sa ticket scalping. Explain nyo nga po sa ating mga tagapakinig kung ano po ito. Ito po sa isang simpleng pagpapaliwanag. Ito po ay pagmomonopula ng isang grupo o individual sa presyo para ito ay lalong tumaas. Halimbawa po, merong isang konsyerto na magiging ipapalabas sa isang takdang panahon. Bibili na ito ng bulto ng isang individual o ng isang grupo para pagsamantalahan o diktahan yung presyo ayon doon sa kanilang nais. Sapagkat kung wala na pong mabibili ang mga consumers natin ng ticket, maghahanap ito ng ibang paraan saan kukuha. At doon papasok ngayon yung pagmamanipula ng presyo. Hindi po tama ang ganitong sistema ng panlalamang. Dahil meron namang itinakda ng mga presyo na. Ibig sabihin doon sa itinakdang presyo, let's say kung ang presyo ay 1,000 pesos, expected mo na sa 1,000 ay meron ng tubo yung producer para maibalik sa kanila yung kanilang puhunan at sa tamang presyo at abot kayang presyo ay patangkilik ng mga fans o ng mga consumers na gustong manood ng particular na anumang kung ito'y konsyerto, kung ito'y isang play, doon pumapasok yung manipulation nitong ilang mga unscrupulous na mga negosyante o mga individual at doon papasok na yung pang-aabuso dahil merong necessity. Just imagine yung gusto mong singer na matagal na panahon mong hinihintay. Inaabangan. Minsan napapanaginipan pa ng mga fans yan. Oo, nagko-kolekta pa yan ng album, ng picture, lahat-lahat, di ba, Sir RJ? Oo, minsan nga pati damit, kinokopya, pati pananalita. Tapos, bigla na lang sa market o sa merkado o sa ticketing office, biglang sasabihin ng mga ticketing office, sold out Sold na. out na. At tulad halimbawa po, ma'am, yung paparating na isang kilalang grupo, next year pa naman ito, pero sinasabi nga na ang pinaka mataas yatang ticket ay nasa 25,000. Oo. Ito na yung nasa tabi ng stage. SVIP. Opo, yung pinakamura, mga 7,000. Mahal pa Pero rin, lumalabas po ayon mismo sa mga investigasyon at pagdinig na pinangunahan nga ni Senator Francis Kiko Pangilinan dito sa kanyang bill na nais na mapirmahan na agad, maging priority bill, itong anti-scalping law o yung ticket, yung anti-ticket scalping law na kung saan maitigil yung pang-aabuso at magkaroon po ng mga karampatang kaparusahan ang lahat ng mga nagsasamantala dito sa kalagayang ito. Kasi parang nasa 90,000 daw, Sir RJ, ang bentahan mula 25, merong 30 hanggang 90,000 nila ibinebenta yung ticket na nasa 25,000. Grabe yung pinatong nila, no? Opo. Alam niyo po, kung tayo yung ating mga anak, iipunin pa yan ng baon nila. Titipirin nila yan. Titipirin nila yan. Baka kuha lang nung ticket. Importanteng ito.
para yung kanilang mga iniidolo ay masubaybayan. Pero ito na nga, pumapasok na yung mga exploiter, yung mga mapagsamantala. Kaya kung titingnan din natin, ngayon kasi puro karamihan online na po eh. Di po Ayun. ba? Yung mga Right. tickets, yung mga reservation at pagbabayad, puro online na eh. Pero ang nangyayari, tatanungin din natin, paano nangyayari kung yung mismong online na mamanipulate? Mhm. So, ibig sabihin, merong mga sabwatang Kasabwat. nangyayari. Mhm. Opo. Kaya dito sa consumers' right, yung karapatan natin mga consumers, bahagi dyan yung the right to information, karapatan magsalita at iba pa, papasok yan sa ating consumer rights na kinakailangan well-protected tayo. Hindi lang ito sa goods na, halimbawa, yung mga primary goods na binibili natin, kung hindi, pati itong tickets na ito, dahil meron transaction na nagaganap sa pagitan ng mga ticketing office o kung sino man yung producer na itong na nagbebenta ng ticket, hanggang dun sa dulo. So sa pagitan yan, yun yung malaking tanong. Paano nangyayari ito? Itong mga sindikato na ito, lalong-lalo na itong paparating na banggitin ko na. Total, BTS sikat ba? naman ito. Yung itong si BTS. Korean. Oo. Ko, ang alam ko dyan, ma'am, meron itong sariling army. Army. Oo. Yung Yung tawag sa army fans. Army of followers. Oo. Ang Ibig tawag, ang sabihin, alam ko lang army, sir, yung Philippine Army eh. tama po kayo. Napag-iwanan na ata ako. Tayo, sa edad natin, medyo, kaya nga ako nagulat, ano ba yung army? Yun Oo. pala yun ay fans club. No? Ito yung talagang mga loyalista. Die hard. Yan, mga die hard talaga, no? Kaya hindi nakakagulat dahil sa Pilipinas, talagang tayo, iba tayong mga fans eh. Talagang may pagkapanatiko tayo eh. So gagawa tayo ng paraan, marinig o makita, no? Natin yung ating mga hinahangaan. Yun nga lang, nakakadismaya itong mga nagsasamantala. Kaya ang United Filipino Consumers and Commuters ay sinusuportahan po ang Senate Bill 1989. Na itinutulak ni Senator Francis Kiko Pangilinan para maisabatas nito at maging malinaw ang regulasyon at pananagutan ng mga scalpers. Na yung tipong nandun ka sa ticketing booth, dun sa labas ng concert hall, may mga harang sa'yo doon ng mga tao. Oo. No? Pero yung iba kasi talagang hindi na pumipila diyan sa mga ticketing booth. Pero minsan kasi talagang tayo, tinitipid nga natin yung pera natin, hindi natin agad binibili. Kung may mga sobra, talaga nagpapareserve na. Problema nga, inuubos itong mga Scalper. sindikato na ito. Oo. Kung tawagin ay mga scalper. Kaya oras na bigyan natin ng proteksyon sa mga consumers, sa mga fans nito, na ma-enjoy naman nila yung kanilang mga hinahangaan sa abot kayang presyo. Okay. Hindi po dun sa times 3, times 4, o times 10 na presyo. Opo. Sir, tingin nyo hindi po ba sapat yung ating mga existing na batas? May online fraud kasi tayo at profiteering. Kaya't kinakailangan pa ng panukala. Ito yung Anti-Ticket Scalping Act. Alam niyo po, tingin ko hindi pa siya sapat. Even though sabihin natin merong mga cybercrime na batas, itong Consumers Act of the Philippines, itong sinasabi kasing anti-ticketing scalping act na ito, particular siya dun sa medyo kasi sa pagtakbo ng panahon, siguro marahil dati ay wala pa nga itong internet at kapag manunood ka ng isang konsyerto, pupunta ka lang doon sa isang lugar at pipila ka. Diba? Yes. Pipila ka. Kaya doon sa ganung proseso, medyo yung mga scalper, hindi ganun kadami. Kung meron man,
na nagpapalusot, konti lang. Hindi correct. katulad ngayon, Talamak na. ipopost, merong ticketing office, no? May mga pangalan naman yung mga yan at mga kilalang mga pangalan yan. Mm-mm. Nagtataka tayo, magpo-post sila, tapos ilang oras lamang, ubus agad yung ticket. Kaya nga, sold out agad. Opo, so kapag binilang mo kasi yung time and motion, let's say ang reserve seat para sa isang konsyerto ay abutin ng mga 10,000 or sabihin natin 15,000, parang napaka-imposible naman po Sold in out a agad. particular timeline Mm-mm. na 3 hours, 5 hours, talaga magre-react yung mga netizens na fans doon sa nangyayari. Ano ito? Bakit ganito? Kanina lang may reserve na sinasabi. Parang merong queuing, no? Doon sa internet line nila. Tapos biglang sasabihin, sold out. So, siyempre, ikaw na matinding fanatic ng particular group na yan para mapakinggan mo, anong gagawin mo? So, kakapit ka sa patilim dahil, alam mo na, dahil gustong-gusto nga. So, doon papasok yung exploitation. Kaya, tama, itong anti-ticketing scalping law na ito, tama po ito. Ano po, na para mas mapaiting natin yung pang-aabuso, no? Dahil high-tech ng scam ngayon eh. Matindi na eh. Opo. Bukod pa dun sa minamanipulate yung tawag dito, yung mga presyo, paano kung peke pa yung ticket na nabili mo? Yun, Mahal ang na yung masaklap. mahal na yung presyo mo, peke pa yung ticket mo. Pagdating mo dun sa concert venue, Hindi ka hindi ka pa makakapasok. nakapasok. So, ito yung mga dapat na tignan ng ahensya ng gobyerno para lalong maproteksyonan ang the general public sa ganitong kalagayan. Sir RJ, ano naman po ang inyong masasabi dun sa argumento ng ilang reseller na sinasabi nila na free market daw po? Kaya meron silang karapatan na ibenta ang ticket sa kahit anong presyo. Alam niyo po, parang ganito lang yan eh. Kung maalala niyo po, meron tayong tinatawag na 12% cap. Yung pag sinabi natin 12% cap sa public utilities, halimbawa kuryente, tubig, telecommunication, no? Sinasabi ng gobyerno, sige, pwede kayo magnegosyo. Pero hindi kayo pwedeng lumagpas dun sa 12%, no? Dito sa ticketing na ito, wala namang problema kung maging reseller ka eh. Pero wag kang lumagpas dito sa particular cost na ito. So, para walang abuso. Hindi naman pag sinabing free market, free na rin mangloko. O correct. sabihin mo lang yung presyo mo times 10. Sobra naman pang-aabuso yan. Sobra naman pardon my word, na pangwawalang hiya sa ating mga consumer. Hindi na ho yan. Hindi na ho kita ang gusto niyan. Talagang na yan, abuso na po yan. Kaya yung mga abuso, dapat maturuan natin ng leksyon. Kaya tama, dito sa Senate Bill 1989 na ito, may mga itinatagdang mga penalties dito, mga pagkakulong, no? May sinasabing minimum ng 6 months, may sinasabing 3 years, or 6 years, mga ganyan po. Dapat lang para ma-address natin itong mga ganitong problema. Dami ng problema ng bansa, dadagdag pa itong mga scalper na ito na gusto na mag-enjoy ng mga fans, lolokohin pa. Kumbira naman. Pero tingin niyo Sir RJ, dapat ding limitahan yung bibiling ticket. Halimbawa ako, isa akong bibili. Dapat ilimit lang na hanggang 2 lang maximum para maiwasan natin yung scalping na yan? Well, siyempre sa bahagi ng producer ng isang production, halimbawa, nangapital siya 1 million. Yun sa kanya, pag pumasok ng ticketing office yan, halimbawa, nag-times 2 na lang siya sa 1 million, ginawa niyang 2 million, tapos doon sa ticket kasama na, may kita na yun eh. Di ba? So, ano ang ginagawa nitong mga, sabi natin mga kapitalista nito? Siyempre, ang kanila, gusto nila may balik agad yung kanilang punan kahit hindi pa aktual na nangyayari yung mismo konsyerto. Kumbaga na balik na sa kanila eh. Kasi nabili na agad eh. Yan ang motivasyon nila. Correct. Basta may balik sa akin yung kapital. Kung ano man ang
pagbibenta dyan, wala na akong pakialam dyan. Pero dapat isipin din ng mga producer o ng mga investors dito sa mga ganitong klaseng palatuntunan, sa ganitong klaseng mga konsyerto, pagtitipon, nagbibenta ng ticket, dapat proteksyonan din nila yung mismong industriya nila. Dahil kapag nagalit ang mga fans at binoykot sila, yung mga ticketing na yan, Lalong lugi. sila rin mawawalan ng customer. Correct. So kinakailangan ipulis nila yung rank nila. Ganda yung Para sinabi ngayon, mo. Mhm. Opo, hindi lang ito usapin ng 2 o 3 ticket. Paano nila ipupulis? Parang yung sinabi mong moderate the growth. Ayaw mo na nga yung 1 million, kumita ka. Gusto mo, kumita ka ng 10 million. Ang kapital mo, 1 million lang. Parang kung ganid 12 naman yun. O kung tama po. Kumbaga yan, parang instead of 120,000 pesos na income, ginawa mong mga 12 million ng income. Tapos, may scalper pa. Teka muna. Ano na yan, kabaliwan na yan, no? Hindi na entertainment ang binibigay mo, kung hindi nandun na po yung pag-abuso sa mga tao, sa kagustuhan na nilang minamahal nilang mga artista, singer o group band o boy band o sabihin natin mga dancers o etc. no? Ganun po talaga. So, papasok talaga yung papel ng Estado. Paano niya i-regulate ito? So dapat merong malinaw na regulatory body, kung Department of Trade and Industry yan, dapat magtayo ng task force ang Department of Trade and Industry para ma-address in particular itong mga issues ng scalper. At ganun din doon sa mga nag-i-invest sa ganitong mga klase ng mga entertainment, ng mga negosyo para wala pong abuso. Dapat regulated talaga para masaya ang publiko, masaya din yung mga investors o yung mga producers, masaya rin yung mga artista. Lahat nakangiti. Hindi yung pag ano mo, yung value for money mo, di ba? Yung value ng money mo, just imagine, ma'am, 95,000 pesos. Ang ticket mo, 30,000 lang. Pero kasi, siyempre, hindi naman lahat ng Pilipino can afford that Pero dahil talagang yung iba talagang gigil, no? Opo. Pag kinalabit ka ng apo mo, sinabi niya, anong gagawin ni Lola? Anong gagawin ni Nanay? Anak ko yun Opo. Gusto ko yung kaligayahan ipoprovide mo. Pero kung lolokohin naman siya, di ba? Opo. Andun ang problema natin Kaya tama itong Senate Bill 19898. So, supportan po natin. Suportahan po ng UFCC yan. Alright, with that Sir RJ, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. God bless po. Kasi po, mabuhay po. Kasama si Sir RJ Javeliana, presidente ng United Filipino Consumer and Commuter, mga kasama.